Good evening po. Good evening mga kapatid. At welcome po sa ating midweek service. Po. Ah, kayo po, kung napapanood nyo to ay yan, samahan nyo po kami na mag-aral at magpanalanginan. Good evening. Good evening po. Nariyan na ho ba kayo? Good evening. So magandang gabi po sa atin lahat. Welcome po sa ating midweek service. Tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, ang naming mapagpala, hiling namin na kami po'y samahan, ah, gabayan sa gabing ito. Hiling din namin na kami po ay linisin, Panginoon, patawarin sa lahat ng sala, at patuloy ka, O Diyos, na magpakilala sa amin. Sa iyong biyaya, Panginoon, dinadalangin namin na ang lahat ng maaabot ng mensahe na ito, ng gawain na ito ay iyo nga pong kaugnayin at patuloy niyo pong palaguin at patatagin ang pananampalataya. Nawa ay hawakan niyo po kami na maging maayos ang aming signal at ganun din po, O Diyos, patuloy naming hinihiling sa panahon na ito ang cessation of hostilities doon sa Middle East. At hiling namin, O Diyos, sa iyo pong mapagpalang kamay sa gabing ito, abutin ninyo po ang lahat ng may karamdaman, may pangangailangan, at lahat, Panginoon, ng tao na tatawag sa iyo ay tiyak ngang hindi mapapahiya. Kaya kami, Panginoon, ay tumatawag sa iyo. Pinapanalangin na ang lahat ng pangangailangan namin ay iyo nga pong ipagkakaloob. Ang mga mahal namin sa buhay ay iyo nga pong iingatan at kakalingain. Maging ang hanap buhay ng bawat isa, kayo po ang magpapala. Sa gabing ito, ibabalik po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang gabi po, no? Magandang gabi sa inyo na naririyan. Kaway-kaway. Okay. Tawa ay magandang gabi, Ate Lucy, no? Salamat sa pagsama. Nawa ay ingatan kayo ng Panginoon. At keep hydrated.
dahil sabi nga nila diyan ngayon ay mainit, 'no? So, yan po, magandang gabi sa ating lahat. Good evening, Ate Lani. So, good evening, Ate Ami, Kuya Kuya Mark Anthony, magandang gabi sa iyo. God bless you. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Sige. Maaari niyo pong i-share na ang link na ito para doon sa inyo pong mga kakilala. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin na po. Yamang naririto na tayo, no? Sabayan po natin ang awit na ito ng pagsamba sa Panginoon. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanggihan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Unang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanggihan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Unang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Unang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Amen. Yan po ay isang katanungan na
palaging dapat tinatanong sa ating sarili, no? At sa mga mahal din natin sa buhay. Alam niyo po, yung mga panahon natin ngayon ay talaga namang mapanghamon. At marami ang maaring pagkaabalahan ng tao. Ngunit tayo bilang mananampalataya, tayo po ay gising at tayo po ay aware na tayo po ay hindi nabubuhay sa pangkaraniwang kapanahunan. Tayo nga po ay namumuhay sa panahon na kung saan ay nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon. At nawa ang dalangin ko na bawat isa sa atin ay maging sabik sa pagbabalik ng Panginoon. Bagamat maaring marami tayong plano, no? Maaring marami tayong hangarin pa, atin pong pakatandaan na tayo po ay mga dayuhan lamang dito sa lupa at ang tunay nating tahanan ay ang Panginoon at tayo ay kanyang ginagawan, no? Siya po ay nagbi-build ng ating mga tahanan. Siya po ay bumalik sa kalangitan o sa kanyang kaharian upang i-build tayo ng ating tahanan. So, yan po, no? Yan po ay paalala, lalo na sa panahon na ito, na para bang uncertain ang panahon dahil mayroong digmaan, dahil may mga kaguluhan, may mga natural calamities. Pero tayo bilang mananampalataya na lumalago sa katotohanan ng Panginoon, hindi ho tayo nabibigla nawa doon sa mga nangyayari dahil sabi nga sa Mateo 24, ito'y kabilang sa tinatawag na birth pains. Subalit, tayo po ay malabik na ang gospel of the kingdom ay maipangaral sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao, no? Na bawat isa ay magkaroon ng pagkakataong mapakinggan ang mabuting balita. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Ate Au, no? Magandang gabi, Ate Isabel. At si Ate Net, magandang gabi. Si Ate Maribeth, si Ate Kuya Mark, no, sa Walien, si Ate Net sa Xinchuang, si Ate Maymay from Tamsuy, si Ate Isabel from Western Visayas. Yan. So magandang gabi sa inyo. Good evening sa mga taga Peyto, si Ate Andrea. Good evening po Ate Au, nawa ay maayos yung weather diyan, no? Ingat po sa init sa Cavite. Magandang gabi rin kay Ate Ellen, no? So, okay. So, nariyan din si Ate Lani from Walian. So, magandang gabi po mga kapatid at minsan pa ay welcome sa ating midweek service. Kung kayo po ay may mga praise item, maaari nyo pong ilagay dyan sa ating comment section. At kung kayo naman ay merong mga prayer request, kung sakali na ang prayer request ay sensitibo at nais nyong direkta sa akin, ayan po ay welcome naman, no? Ah, kung hindi naman, maaari nyo ring ilagay diyan upang maipanalangin, hindi lamang ng yung lingkod, kundi bawat kapatiran, maipanalangin.
Okay, so siguro ako na unang magbibigay pasasalamat, no? Nagpapasalamat tayo sa gawain nitong weekend, no? Nagpapasalamat tayo sa gawain na natapos sa Taoyuan nung Sabado. We thank God at nagkaroon tayo ng joint fellowship sa mga kapatid natin from Reach Out Community at doon sa ilang missionary from I-Teams. At ganun din po, nagpapasalamat tayo sa gawain sa Taipei, no? Sa gawain sa Taipei sa Chungsan na ah, na naging matagumpay ang buong maghapon, no? Mula doon sa worship service, sa lunch fellowship, at maging sa discipleship seminar. At salamat sa Diyos at salamat sa kanyang lingkod na ginamit kay Pastor Paul ko maging doon sa Nungan. No, salamat sa Diyos at maging sa kanyang ginamit doon si Pastora Elebana, no, ng Norte, no? At maging sa Hualien, we thank God na nagkaroon tayo ng one-day retreat sa Hualien, no? Sa mula umaga hanggang hapon. At patuloy po nawa na ang mga salita na naitanim ay lumago. So, yan po. Kung kayo po ay may mga praise item, ay maaari nyo pong ilagay dyan sa comment section. At kung wala naman, or kung may prayer request, maaari nyo ring ilagay at pwede rin naman na i-message sa akin. Okay. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Book of Genesis. Tayo po ngayon ay nasa Genesis 12, no? Genesis 12 verse 1 to 9. At ang pamagat ng ating topic sa gabing ito ay Faith Lives, Faith Blesses, Faith Witnesses. Okay. Faith lives, faith blesses, faith witnesses. Yan. Okay. So ito po ay hango sa Genesis 12 at ito po ang pagkakasulat mula do sa 1 to 3. Ito po ay patungkol sa pag-utos ng Diyos kay Abram na iwanan ang kanyang lugar na sinilangan. Sabi dito, the Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. At alam niyo po, ang ibig sabihin doon ng Abram ay exalted father. No? Exalted father. Okay. Tuloy tayo sa Genesis 12, okay, verse 4 to 6. So Abram left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possession they had accumulated, and the people they had acquired in Haran. And they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem, and at that time the Canaanites were in the land. Okay. No, so sumunod itong si Abram nung siya po ay inutusan at siya po ay umalis doon sa lugar ng kanyang tatay kasama si Sarai at si Lot.
at ang mga tauhan nila. No po? Yan. So, makikita pa ho natin yung verse 7 to 9 kung saan ay nakarecord that Abram builds altars. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Then Abram set out and continued toward the Negev. So ito po ay si Abram, no? At si Abram po, makikita ho natin. At 75 nag-start ng journey. Kaya po kung kayo po na nanonood ay wala pang 75, no? Huwag niyong i-close ang door kung magbubukas ng bagong daan, pintuan o magkakaroon ng panawagan ng Diyos, no? Yeah. Okay. So, tingnan na ho natin ang maaari nating matutunan tungkol dito. Okay. So, ito yung synopsis niya, no? Ito po ay patungkol sa panawagan kay Abraham. So, God's call, Abraham was commanded to leave his homeland and family. God promises to make him a great nation, bless him, give him a great name, and through him, bless all families of the earth. Alam niyo po, sa pamamagitan ni Abram, no, siya po yung seed ng Abram. At yun po ay nagmanifest sa ating Panginoong Hesus at mababasa natin yon doon sa Galatian. Makikita po natin, tayo po ay pinagpala ng Diyos, nakaranas ng pagkilos ng Diyos, nakaranas ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. All families of the earth ay na-bless sa pamamagitan nitong si Abram. Alam niyo po si Abram, no, nung panahon na to wala pa ho siyang anak, no? Pero tinawag na siyang ah, tatay, okay? No? Okay. At ano pa yung makikita natin dito? Yung Abraham's obedience, no? Makikita natin yan sa verse 4 to 6. At 75, Abram departs with Sarai, Lot, and their possessions. He travels to Canaan, where God appears and confirms the promised land for his descendant. So dito po, makikita ho natin ang panawagan ng Diyos, no? At doon siya sa promised land pinapunta ng Panginoon. Sa simula pa lamang ay pinapakita na ito yung lugar para sa lahing pinili ng Diyos. Okay. So, pangatlo, doon sa synopsis natin o doon sa ating summary, Abram's witness. Abram builds altars at Shechem and Bethel, calling on the name of the Lord, publicly proclaiming Yahweh in a pagan land. He continues south toward the Negev, living as a pilgrim in faith. So dito po makikita ho natin, no? At ay napakagandang halimbawa lalo na sa atin na narito sa Taiwan, no? Hindi ibig sabihin na tayo po ay minority ay wala na tayo sa kalooban ng Diyos. At ito po, dito po sa 7 to 9, nung nag-build ng altar si Abram sa Shechem at Bethel, sila po ay minority nung panahon na yan. Ano po? At hindi dahil sa iisa o dalawa lang tayo, ay hindi na tayo magbibuild ng altar. Though ngayon, ang altar natin ang altar at tayo, yung sacrifice, no? Tayo po ay living sacrifice. Mga buhay na sakripisyo
buhay na alay at the same time buhay na patotoo ng kabutihan ng Diyos. So, okay, no? So, magandang gabi po, Ate Joy, Ate Rose, Ate Mayes, no? Kumusta po kayo, Ate Mayes? Saan po kayo ngayon nanonood, no? Ah, yan, Ate Bioli. Yan, kayo po ba ngayon ay nasa Cebu? Si Ate Crisel. Ariyan. From, from Walian ay kasama rin natin. Sige po. No, so po yan yung, yung summary nitong text. Dito rin ho, pag titingnan natin yung mga aral na makukuha natin na pwede nating i-apply sa buhay po natin. Una, faith lives. Yan. No, yung pananampalataya pala ay pwedeng mang-iwan. Oo. O faith moves na. Yan. Okay. Dito, faith means stepping away from security and trusting God's unseen plan. Alam niyo po, isa sa mga kalaban ng pananampalataya yung security sa mundo no? Yung mga binibigay na security ng mundo o mas alam natin na tawag ay comfort zone. Maraming pagkakataon na ito ay hindi nakakatulong sa paglago, no? Yung faith natin na walang tension ay hindi nasusubukan. Makikita natin sa bawat mananampalataya na nakita natin doon sa Hebrews 11, no? Mga nauna, sila po ay nag-undergo ng tension, no? And yung tension sa buhay ay nagiging dahilan upang mahayag yung ating trust, no, sa Panginoon. At maraming pagkakataon tinuturo na mag-step away from comfort zone or from security and therefore trust God. Pagtiwala sa Diyos, no? Magtiwala sa Diyos at sa kanyang mga plano at motibo. Yung buhay ho natin, pwede tayong gumawa ng plano, pero ang nagde-determine ng buhay ho natin bilang mananampalataya ay ang Diyos, no? Okay. Gumagawa ng plano ang tao, ang nagde-determine o nagbibigay ng pananagumpay ang Diyos. Sabi dito sa verse 1, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." So, pinaalis. Itong talata na ito siguro sa mga migrante, no? Mga migrant workers, migrant family. Ito ay talagang merong tatak nang tayo po ay umalis, no? Umalis tayo doon sa household natin at nakitira, nakipamayan, no? Nakipaghanap buhay dito sa Taiwan o kung ikaw man ay nasa ibang bansa, no? Ang pananalig at pananampalataya ay humahakbang. Faith means stepping away from security and trusting God unseen plan. Sabi ron, that I will show you. Hindi yung nakita mo, kundi ipapakita pala. Isa yan sa magandang aspeto ng buhay pananampalataya. May excitement, no? At hindi talaga pinapakita ng Panginoon ang mga detalye ng kanyang plano. Pero ang pinapakita niya ay ang kanyang katapatan, ang pinapadama niya yung kanyang presensya na hindi niya tayo iniiwan, ni pinababayaan, at yung mararanasan natin yung mga gabay ng ating Panginoon.
The land I will show you. Okay, tinampa ko natin. So imagine a child holding their father's hand, walking in a dark room. The child doesn't know what's inside but trusts the father's grip. Yan ang nangyari kay Abraham, no? Hindi niya nakikita, no? Walang wala siyang malinaw na pananaw doon sa papagawa ng Diyos sa kanya, pero siya ay nagtiwala, no? At nagtiwala siya dahil alam niya kung sino ang tumatawag sa kanya at siya ay nagtitiwala doon sa paghawak ng tatay niya. So Abraham left everything with only God's word to hold on to. Alam niyo po yung paghawak sa salita ng Diyos, yan po ay isang gawain ng mananampalataya. Ang pinananaligan na ho natin, pinananampalatayaan natin ay ang Panginoon. No, ang provider po natin ay ang Diyos, ang healer po natin ay ang Diyos, ang nagbubukas ng mga pintuan na kahit sino ay hindi po pwedeng sarhan ay ang Diyos. At ang Diyos din ang kayang magsara ng mga pintuan. No po. Ah, ang paglalakbay, pananampalataya ay nagsisimula saan? Sa pagsunod. Faith begins with obedience even when the destination is unclear. No? Basta tayo po ay magtiwala pag ang Diyos ang kasama at tumawag. Okay. So, pangalawa, no? Faith blesses. Faith blesses. No? Okay. Tingnan ho natin. God blesses us not to hoard but to share. Abraham's call was outward facing, to be a blessing to the nation. Alam niyo po, ganyan, noon pa man at hanggang ngayon. No? At dalangin ko na tayo rito ay maging blessing to all nations. Hindi lamang dito sa Taiwan, kung loloobin, kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, that we will become a blessing to all nations. Sabi rin sa Genesis 12 verse 2, I will make you into a great nation. Diba? At ano ang magiging product? You will be a blessing and you will be a blessing. Sino ang magiging pagpapala? Ikaw, kapatid. At dito po, nagbabago yung puso po ng isang taong humakbang sa pananampalataya at nakatagpo ng pagpapala sa Panginoon. Sa salita po ng Diyos, makikita po natin that it is blessed to give than to receive. Tayo pong mananampalataya ay pinagpala upang maging daluyan ng pagpapala. So, para yan, ilog, no? Nawa, dalangin po natin na tayo po ay maging ilog. A river that flows brings life to everything around it, but a stagnant pond breeds decay. Di ba? Ang pinakamababa raw na level ng tubig ay yung Dead Sea. At yung Dead Sea, kaya siya dead dahil wala siyang outlet. No? Punta lang ng punta ron yung tubig at nagiging maalat. At tayo po naman ay nawa ay parang maging tubig Hordan. No? At tubig kung sa Pilipinas pa maging tubig o maging ilog Pasig, pero yung ilog Pasig na 100 years ago na malinis pa. Alam niyo po, yung ilog Pasig medyo nakita-kita ko pa yan noong 70s na nakakahuli pa dyan ng tulya at ng kung ano-ano eh. Pero wag na nating detalyehin yan. Ang ibig sabihin lang, tayo po'y maging daluyan at maging alulod ng pagpapala.
dumadaloy sa atin, hindi lamang para iimbak sa atin, kundi tayo po ay maging distribution channel ng Lord, ng pagpapala, no? At makikita po natin yan sa salita ng Diyos na talagang He who refreshes others will also be refreshed. At yan nawa yung makita natin na yung buhay natin ay buhay na nagdadala ng buhay. Ganon ang ilog. Kaya makikita natin sa kasaysayan yung mga tabing ilog o tabing dagat, nagkakaroon ng port, doon palagian nagkakaroon ng syudad, no? Noong mga unang panahon, no? Okay. Bakit? Napakahalaga ng source ng water. So faith transforms us into channels of blessing, not reservoir of self-interest. So nababago, no? Binabago tayo. Pagpapalain tayo ng Diyos, He will make us, then we will be a blessing. Alam niyo po yung panawagan ng Diyos, laging process eh. Bakit? 'Di ba? Nung tinawag yung mga alagad, sabi niya, "And I will make you fishers of men." Hindi niya sinabi, you will be a fishers of men, but I will make you. Yung I will make you into a great nation, yung I will make you, yung praise na yon, yung ay nagsasuggest ng proseso. Ano ang proseso? Pagka-proseso, may panahon, may gagawin, mayroong matatapos na produkto. Yan, proseso. Siguro yung mga nasa factory, mas mauunawaan yan, no? Mayroong process. Okay. I will make you into a great nation. Okay, siguro yung hawak ninyong cellphone, di ba? Kung meron ditong naroon sa electronics, yung trabaho, daraan yan sa iba't ibang mga kamay, no? Iba't ibang proseso. Merong daraan sa init, merong daraan sa lamig, merong daraan sa pagpuputol, no? Maraming proseso ang pagdaraanan. At ganoon din tayo para maging pagpapala. Daraan tayo sa mga proseso. And then, we will become a blessing. O sa mga kapatid natin dyan sa Taoyuan, no? Na ang iba ay nasa process ng paggawa ng mga timba, container. Di ba? Nariyan yung pagtutunaw, pagmomolde, tapos paglilinis, pag-aayos, tapos yung pagsalansan. No? May process. May process. At yan po, ang isa sa ating, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon o tinanggap natin yung panawagan ng Diyos, nagsimula tayong humakbang sa pananampalataya, nagsimula po yung pagproseso sa atin. And ano ang end product niyon dito sa Genesis 12 verse 2? And you will be a blessing. He will make you great and you will be a blessing. Okay, pangatlong punto. Faith witnesses. Faith witnesses. No? Ang pananampalataya ay nagpapatotoo, nagpapahayag, nagbibigay ng mabuting balita. So, faith is not silent. It proclaims God's name in the midst of a pagan world. Abraham's altar were public testimonies of Yahweh's presence. So, pumunta sila doon sa lugar ng mga pagano, sa mga hindi kumikilala sa Diyos, at doon nagtatag, gumawa ng altar itong si Abraham. Sabi ron sa verse 8, He built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. No, ito po ay buhay na patotoo na na hindi sila magko-compromise, na sila ay mga lingkod ng Diyos na buhay at sila ay tumatawag sa Kanya. No? He built an altar. Sila ay nag-alay. Sila'y sasamba sa Diyos na buhay. At iyon po ay patotoo, no? Patotoo. Hindi sila nagpatangay, no?
kundi sila ay naging ilawan. Kasi pupuwede tayong magpatangay lang, eh. Oo, naku, pumunta tayo sa ibang bansa, eh, di iwan na natin yung ating pananampalataya, 'no? Pupuwedeng gano'n, eh. Pero hindi, ang ginawa niya, he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. So so tingnan po natin 'yan, 'no, yung parang lighthouse on a rocky shore, 'no? Yung lighthouse, yun po yung ano ng TIC, yung logo. It doesn't remove the rocks, but it shines so sheep can navigate safely. Abraham's altars were lighthouse in Canaan. Ito po ay buhay na patotoo na merong Diyos na buhay, no? Sa ating kapanahunan, ito ay ang cross na sumisimbolo ng reconciliation between God and man. Okay. So faith witnesses by worship and proclamation even when surrounded by unbelief. So tayo po ay ilawan at tayo po ay asin ng sanlibutan. Ang ilaw po, oh, kaano man kaliit yan, laging nananalo sa kadiliman. Okay? Yung asin, nakakatulong laban sa pagkabulok at nagagawa pang bigyang uhaw ang mga tao sa pagkain, di ba? Yung pagka noon, no? Noon, uso yung pagka pupunta ka sa restaurant noon, bibigyan ka ng mani. Yan, no? Para ikaw ay, yung mani na yon maalat-alat, para ikaw ay mag-order ng drinks, no? Maaaring soft drink. At doon ay kumikita sila. Okay. Faith witnesses by worship and proclamation, even when surrounded by unbelief. No, kung tayo po ay maalat na sa Panginoon, people may ask, oh, bakit, ano yung kakaiba sa iyo? Ano? Okay. Or kung ikaw ay nagliliwanag, no? Maari mong maituro ang mga tao sa Panginoon. Okay. So ito po yung closing challenge sa atin bilang mga kapatid. One, faith leaves what is familiar. Faith blesses others, and faith witnesses to God's glory. Maraming familiar sa ating kapanahunan. Hindi ho kailangan tayong magpadala doon sa mga familiar, kundi tayo po ang magbigay liwanag. Ang pananampalataya ay nakatuon hindi lamang pang sarili na puro pakabig, kundi tayo ay pinagpapala upang maging pagpapala sa iba. At ang pananampalatayang buhay ay buhay na patotoo patungkol sa ating Diyos. Okay. So ang challenge sa atin, what is God calling you to leave behind today? Ano ba ang pinapaiwan sa iyo ng Diyos? Ano ba yung pinapatalikuran niya sa iyo? Okay. Ako, hindi ko masasagot yan. Pero kayo, masasagot niyo yan. Where is He calling you to be a blessing? And how can you build an altar of witness in your workplace, in your family, or community? Sino makakasagot niyan? Ikaw at ang Diyos. No? Okay. Ito po yung ating call to action. Like Abraham, step out in obedience. Trust God's promises, then be a blessing and shine as a witness. Okay? Step out in obedience. So, magtiwala sa mga pangako ng Diyos, maging pagpapala sa iba, at maging liwanag bilang mga buhay na patotoo. At nawa maging natutunan kayo sa ating pag-aral ngayong gabi na ito. So praise God, salamat po sa mga kapatid na sumama. At I hope na patuloy kayo na lumago sa Panginoon at sa ating
gawain sa Sabado, sa Linggo, no? Ay patuloy po tayong samahan ng Panginoon. At kung kayo po ay may mga pahabol na prayer request, maaari niyo pong i-message sa akin kahit mamaya po, kahit pagkatapos ng ating gawain. So, good evening, no? Good evening, Ate Silma, Ate Reza. Okay. Yan, si Ate Lota. So, good evening po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos. Salamat at stable po ang ating signal. At patuloy po tayong manalangin. Let us close in prayer. Panginoon, salamat po sa iyo pong kabutihan. Salamat po sa patuloy niyong pagsama sa bawat isa, sa mga kapatid, Panginoon, na nangangailangan ng gabay. Ang dalangin ko, Panginoon, ang kaliwanagan at gabay na mula sa iyo, ang iyong ipagkaloob. Sa mga kapatid na may pag-aaling, al- pagtatanong, pag-aalanganin, Panginoon, dalangin ko po na bigyan niyo po sila ng kaliwanagan at maunawaan nila kung gaano po kalawak, gaano po kataas, gaano po kalalim ang pag-ibig ni Jesus at maituon ang kanilang pananalig sa Diyos na buhay. Dinadalangin din, Panginoon, ang patuloy mong pagkilos sa bansang Pilipinas na iyong kaawaan at kahabagan. At sa panahon ng krisis, nawa makilala si Kristo na tunay nga po na sa Kanya kami ay may kapanatagan. Dalangin nawa ang Taiwan ay patuloy niyong pagpaunlarin at pagpalain ang bayang ito na maging bukas sa Ebanghelyo at maipangaral sa lahat ng lahi, sa lahat ng tao na namumuhay rito ang Ebanghelyo ng Kaharian. Pinapanalangin din, Panginoon, ang ongoing na hostilities sa Middle East na ito po ay magkaroon ng paghinto na pangmatagalan, O Diyos. Dinadalangin din, Panginoon, na buksan niyo po ang mga pintuan sa lugar na iyon upang maipangaral ang Ebanghelyo, Panginoon. Patuloy din pong dalangin, O Diyos, na pagpalain niyo po ang gawain sa Taoyuan, sa Sabado, at sa Hualien, sa Nong'an, sa Chungsan. Pagpalain niyo po ang mga gawaing pinagkatiwala niyo po sa bawat isa po sa amin at maging sa mga churches dito sa Taiwan, Lord. Dalangin namin kung saan itinataas si Kristo Jesus, ipinapangaral ang Ebanghelyo at pinapupurihan ang Diyos na buhay. Dalangin namin ang pagpapala mo, ang pagkalinga mo, ang siyang dumako. Panginoon, sa lahat ng kapatiran, katagpuin niyo po ang bawat isa sa sakit at karamdaman. Kayo po ang magbigay ng kagalingan. Sa mga nanlulumo, kayo po ang magbigay ng panibagong sigla. At sa mga pananghihinay ng loob, Lord. Palakasin niyo po, Panginoon. Palakasin niyo po ang mga kapatid at tumatag nawa ang pananalig at pananampalataya sa iyo. Sa iyo po, maingat na ibabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at dakila. Nawa ang pagpapala mo, Ama, ang gabay ng banal na Espiritu at ang kapayapaan ni Kristo Jesus ang sumaaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So magandang gabi po mga kapatid sa mga nawa magkita-kita po tayo, no? Loobin ng Panginoon nawa ay makalabas kayo sa Sunday upang makapagpuri, makapanambahan. God bless po. At ganoon din po sa Saturday doon sa Taoyuan, no? Nawa yung ating mga kapatid yan ay patuloy na palakasin at
bigyang kasiglahan ng Panginoon sa paglilingkod. So, God bless po.